Ipinakita na ng Rusya ang kanilang kahandaang payagan ang Estados Unidos na kumilos sa Venezuela ayon sa kanilang kagustuhan. 7 taon na ang nakalilipas. Hiningi ng Kremlin sa Washington ang ganap na kalayaan sa pagkilos sa Ukraine. Pagkatapos bumagsak ang rehimen ni Nicolas Maduro sa Venezuela, makahihinga na ang Ukraine dahil naging pabor sa Kyiv ang operasyong ito ni Trump. Lumabas na ang mga detalye kung paano nalampasan ni Trump si Vladimir Putin. Hiniling ng Pangulo ng Estados Unidos sa bagong Pangulo ng Venezuela na paalisin ang mga ahente at bayarang sundalo ng Russia at itigil ang paggawa ng drone para sa hukbong sandatahan ng Russia. Tama, isa ang Venezuela sa mga gumagawa ng nakamamatay na armas para sa mga mananakop na Ruso. Habang abala si Trump sa Venezuela, nakikipag-ugnayan ang Ukraine sa Europa ukol sa seguridad dahil nakapos pa ang negosasyon para sa kapayapaan. Sa episode na ito, sasagutin ko ang karaniwang tanong kung may kasunduan ba sina Trump at Putin tungkol sa Venezuela at Ukraine. Paano nakakaapekto ang pagkakahuli kay Maduro sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine? Maari bang ituring na personal na kabiguan ni Vladimir Putin ang nangyari sa Caracas? Tama ba sa batas ang ginawa ng Estados Unidos? At ano ang dapat asahan sa susunod sa larangan ng geopolitika? Sa kabuuan, halina't pag-usapan nating sabay-sabay ang lahat ng mga tanong na ito. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Salamat sa inyong mga komento. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Naglabas ang New York Times ng artikulo na nagsasabing handa na ang Russia 7 taon na ang nakalipas na payagan ang Estados Unidos na kumilos sa Venezuela ayon sa nais nila. Kapalit nito, nais ng Kremlin na bigyan sila ng Washington ng buong kalayaan sa Ukraine ayon sa testimonya sa Kongreso ng Estados Unidos. Si Fiona Hill ay dating tagapayo sa mga usapin ng Russia at Europa sa National Security Council noong unang administrasyon ni Donald Trump. At susunod kong babanggitin ang CP mula sa New York Times. Muling nabuhay ang alaala ng di formal na alok dahil sa malabong tugon ng Moscow sa panghihimasok ng Estados Unidos sa Venezuela at pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Washington at Caracas. Ayon kay Fiona Hill, itinulak ng Kremlin sa media at komentarista ang ideya ng kakaibang palitan ng sona ng impluensya. Malinaw na sinabi ng mga Ruso na nais nila ng kakaibang barter sa pagitan ng Venezuela at Ukraine. Ayon kay Fiona Hill sa pagdinig ng Kongreso noong Oktubre 2019. Ibig sabihin, lampas 2 taon bago sinakop ng Russia ang Ukraine. Sabi niya, kung iginigiit ng Estados Unidos ang kontrol sa rehiyon nito, dapat din nilang tanggapin ang kaparehong karapatan ng Russia sa Ukraine. Gusto niyo bang umalis kami sa bakuran niyo? Ganito nila ito binigkas, pero kayo rin ay nasa bakuran namin sa Ukraine, ayon sa pagkakakwento ni Hill sa posisyon ng Kremlin. Binanggit niya na siya mismo ay pumunta sa Moscow para tutulan ang ideyang ito. Lumabas ang mungkahi habang lalong lumalala ang relasyon ng Estados Unidos at Venezuela, kasabay ng pagpapadala ng Russia ng 100 sundalo at armas para suportahan ang rehimen ni Pangulong Nicolas Maduro. Ang pagbagsak ni Maduro ay dagdag na dagok sa mga rehimen na suportado ng Moscow. Mahigit 1 taon na ring napatalsik si Pangulong Bashar Assad ng Syria. Dito lumalabas ang tanong, may lihim bang kasunduan ang Russia at Amerika sa operasyon sa Venezuela at maaapektuhan ba nito ang negosasyon sa kapayapaan sa Ukraine? Sa tingin ko, hindi, at ipapaliwanag ko kung bakit. Ang Venezuela ay may pinakamalaking reserba ng langis sa mundo. Isa itong tunay na hiyas sa listahan ng mga rehimen na kinokontrol ng Rusya mula noong nagsimulang makipagkaibigan ang mga Ruso sa rehimen ni Maduro. Sinira nila ang produksyon ng langis sa Venezuela mula 3.5 milyon na bariles kada araw hanggang 500,000 na bariles. Ibig sabihin, higit sa 3 beses ang ibinaba. Pinabagsak nila ang produksyon ng langis sa Venezuela. Kasabay nito, gamit ang makabagong teknolohiya, kayang-kaya ng Venezuela na magmina ng higit sa 10 milyong bariles kada araw, katulad ng dami ng langis na nakukuha ng Russia araw-araw. Sa hinaharap, ang pagtaas ng produksyon ay magpapababa ng presyo ng itim na ginto.
At ganito na lang, kahit yung dagdag na 3 milyong bariles kada araw na may karapatan namang minahin ng Venezuela bilang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries ay sisira sa ekonomiya ng Russia. Ibig sabihin, mawawala na ang mga Ruso sa merkado ng langis. Huwag ninyong kalimutan na ang China at India ay bumibili rin ng langis mula sa Venezuela. Kung mas marami pang mahuhukay ang Venezuela, pwede nang hindi bilhin ang langis ng Russia. Mahalaga ang Venezuela para sa mga Ruso. Kaya tiyak na nagulat sila sa nangyari. At mas masakit pa ang kahihiyang ito dahil sa kung gaano kadali nangyari ang lahat. Sa tingin ko, susubukan pa rin ng Russia kunin ang Venezuela mula sa mga Amerikano na makakabuti sa ating posisyon sa negosasyon bilang mga Ukrainyano dahil tiyak na hindi magugustuhan ni Trump kung lalaban ang Russia at susubukang angkinin ang Caracas. At isa pa, may isa pang tanong na laging lumulutang at paminsan-minsan ay lumalabas sa mga komento sa ilalim ng aking mga video. Ano naman ang mapapala ng Ukraine kung bumagsak ang rehimen ni Maduro? Parang, anong pakialam natin sa nangyayari doon? Sa Venezuela naman yan at dito manipis ang linya. Di tulad ng rehimen ng Cuba, hindi nagpadala si Maduro ng bayarang sundalo sa Ukraine. Pero ang Venezuela ang naging sentro ng paggawa ng mga Shahed na drone para sa Russia. Sa Venezuela, may malalaking pabrika ng pag-a-assemble kung saan ginagawa ang mga board, block, processor at iba pa. Hindi tulad ng Russia o Iran, hindi ganoon kahigpit ang mga parusa sa Venezuela at mura rin ang lakas paggawa roon. Sa kriminal na pag-iisip ng mga Ruso, perpektong lugar talaga ito para sa paggawa ng mga armas, para gamitin sa pagpatay ng mga Ukraino ang lahat ng ito. Lahat ng mga piyesang ito ay isinakay sa mga pampasaherong eroplano. At biglang dumami ang bilang ng mga biyahe simula nang magsimula ang kooperasyong ito tungkol sa mga drone. Tingnan ninyo ang graph. Makikita ninyo na biglang naging aktibo ang mga biyahe ng eroplano mula Russia papuntang Venezuela. Sa pagdaan ng panahon, posibleng mabawasan ang drone ng mga Ruso. Maaaring magsara o tumigil ang produksyong ito ngayon. Susunod na tanong, ito ba ay pagkatalo sa militar para sa Russia? Ibig sabihin, natalo ba ang Kremlin sa operasyon sa Venezuela? Sige, pag-isipan natin. Ito, walang duda, ay pagkatalo para kay Putin mismo, para sa Russia sa kabuuan, at para sa kanilang mga sandata. At ito ay isang hindi inaasahan at nakakahiya na pagkatalo. Bukod sa langis, bukod sa Shahed, may iba pang mga aspeto. Ang mga Wagner Private Military Company ay nagsilbing personal na gwardiya ni Nicolas Maduro mula 2019. Nagpadala ang Russia sa Venezuela ng napakaraming air defense systems. Ang opisyal na alam lang ay 2 S-300 complexes, 44 book complexes, S-100 at 25 at iba pa. Nagpadala rin sila ng 14 Su-30 at lumipad din ang kanilang Tu-100 at 60 doon. At ipapaalala ko na ipinakita ng Russia ang paglapag ng kanilang strategic aviation sa Caracas bilang isang matibay na garantiya ng seguridad. Sabi nila, nagpadala kami ng strategic aviation sa Venezuela kaya huwag ninyong subukan silang salakayin. Dagdag pa rito, may mga helicopter pa at libu-libong mga Ruso na siyang namamahala sa lahat ng ito. Kamakailan, aktibong nagpadala ang Kremlin ng mga sundalo at drone sa Venezuela. Malaking bilang ng mga kargamentong eroplano ng Russia na Il-76 ang nagsagawa ng mga biyahe para maghatid ng mga first-person view drone, mga espesyalista at iba pa. Winakasan ng mga Amerikano lahat ito sa loob ng 30 minuto, tuwang-tuwa si Pete Hegseth at pinagtatawanan ang mga Ruso. Kahapon sinabi niya, pakinggan ninyo, nasaan ang ipinagmamalaking Russian PVO, parang hindi gumana. Ganon din ang nangyari nung tumakas si Bashar Assad mula sa Syria. Ganon din ang nangyari sa Iran. Noong Hunyo, sa 12 araw na digmaan, matindi ang akusasyon ng Iran sa Russia ng pagtataksil. Ani nila, di ba pumirma tayo ng strategic partnership? Nasaan ang tulong? Sa ganitong sitwasyon, tanong, para saan pa ang ganitong kaalyado? Para saan pa ang Russia bilang kaalyado? Sige, pag-usapan natin ang pinakamahirap na tanong sa legal at moral na aspeto. Tama ba ang Estados Unidos ng Amerika sa pagsakop kay Maduro? At may pagkakatulad ba ito sa pananakop ng Russia sa Ukraine? Ito ang sinasabi ng mga Ruso ngayon na parang pareho lang ito pero sa totoo wala namang pagkakatulad. Moral at legal ang tama ng Estados Unidos. Sa Venezuela, simula 2002 ay may malupit na kriminal na diktadura sa kontrol ng mga Ruso. Kaya tumagal ang bangungot
ng 24 na taon, makikita ninyo na ang mga paratang ng Estados Unidos kay Nicolas Maduro ay sumasaklaw sa halos 25 taon ng kanyang pampulitikang aktibidad. Sa 28 milyong populasyon ng Venezuela, 8 milyon ang umalis ng bansa sa panahon ng pamumuno ni Nicolas Maduro. Iyan ay may ibig sabihin. Namumuhay sa matinding kahirapan ang mga tao sa Venezuela kahit sila ang may pinakamalaking reserba ng mabigat na langis sa mundo. At hindi lang iyon. Mismong Russian Federal Security Service at mga espesyal na ahensya ng Cuba ang nagturo at nagsanay sa rehimen ni Maduro sa pagsupil sa mga hindi sumasang-ayon. May mga sorpresa pang darating kapag inilabas ng Estados Unidos ang ebidensya ng ugnayan ni Maduro at mga Ruso sa kartel ng Solense. Sa huli, nag-anunsyo ang Estados Unidos ng gantimpala bilang bahagi ng totoong kasong kriminal. Kaya legal na tama ito. Walang operasyong militar laban sa populasyon. Tanging laban lang sa lider ng rehimen na si Nicolas Maduro ang isinagawa. At natapos ito nang mahuli siya. Yun lang. Kaya walang saysay ihambing ang kahit anong pagkakatulad sa digmaan ng Rusya at Ukraine. At saka ang pagsasabi ng mga Ruso ngayon na mula sa sandaling iyon ay nasira na ang pandaigdigang batas. Oo, nasira nga ang pandaigdigang batas. Noong sinalakay ng mga Ruso ang Ukraine, noong 2014 inagaw ang Crimea at sinimulan ang digmaan sa Donbas, sinabi nilang wala sila roon, puro berdeng tao lang daw. Noon pa namatay ang pandaigdigang batas. Nawala na ito sa mundo. Hindi ngayon nang sinakop ni Trump si Nicolas Maduro. At napakakaiba kapag may mga protesta sa Europa tungkol dito na parang, paano nangyari na sinakop si Maduro? Kasi nga, ang taong talagang sangkot sa diktadura, siguro iyon lang talaga ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Sana ganoon din ang mangyari kay Vladimir Putin. Pero sa kasamaang palad, mukhang hindi pa mangyayari iyon sa malapit na panahon. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode para sa inyo. Pwede ninyong suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o subscription gamit ang mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.